Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay atres po ng Oktubre 2024. At ang oras po dito, mga kababayan, mga minamahal, sa Los Angeles ay alas 7, 55 ng umaga. Medyo nagluluko yung sound. Kaya ito, pangatlong ulit ko na ito. Aywan ko kung magpurso ito, ano. Inulit ko, pangatlong bisis na ito. Mabuti na lang, nakabakasyon ako. Ang araw po ngayon ay Webis po. At nais ko lang po mag-vlog patungkol dito sa marami akong napapakinggan na si Bongbong Marcos daw ay pinili ng Diyos. Ayan po At binabaliwala ko lang sana kung ang nagsasalita ay yung mga hindi nagbabasa ng Biblia. Opo. Pati yung mga naging nagsasalita na ganito Kaya ito ay itatapik ko po ang title ko ay gusto ko lang mag-comment, PBBM pinili ng Diyos. Ay hindi po proper word na pinili ang gagamitin natin. Palagay ko the proper word is allowed or permitted. Pinahintulutan lang po ng Diyos. Kasi nga ay didiritsahin ko na mga kababayan, mga minamahal, dinaya po nila ang eleksyon. Opo. Kaya ay lang sila, permitted lang sila. Ganun po talaga ang tao Ang tao po, mayroong gusto. Mayroong gustong mangyari, mayroong gustong gawin, pero pinapahintulutan lang ng Diyos yan, kaya nangyayari. Pero bandang huli, ang Diyos pa rin ang masusunod o pagbabayaran nila kung dinaya nila at yan nga lumalabas na dinaya nga nila dinaya po nilang eleksyon, kaya ganyan. Ito po pupuntahan ko lang po muna sana may sound ito kung hindi ay bukas na lang siguro. Ito po ang dinaya po ang eleksyon noong 2019 at saka noong 2022 eleksyon. Malawakan po ito Noong 2019 po eleksyon, pinatay po nila ang transparency server ng 7 oras. Opo, from 6 o'clock to ng gabi, binuksan nila 1:00 na ng umaga. 7 oras po yan. Kaya, nung binuksan nila, panalo na sila Bongo, hindi ba? Si Bato de la Rosa. Na sa kasaysayan po ng eleksyon ng Pilipinas, hindi po nasisiro ang oposisyon sa senador. Hindi po nasisiro yan. Ngayon, aywan ko lang kung sa kasaysayan ng Pilipinas, kung ito hindi naging mayor ito hindi naka-experience ng local executive ito Pero nanalo sila sa senador. Ayan po, hindi ba? Yan po ang katotohanan. Bakit sinasabi ko na dinaya nila yung eleksyon? Pinatay nila ang ilaw o ang transparency server para walang makaalam, hindi ba? 7 oras ba naman ayan, naging senador na sila Amy Marcos, si Bongo at saka ay nasiro nga ang ang Otso Diritso hindi ba? Ngayon, ito namang 2022 election po, dinaya din nila po yan. Opo, dinaya nilang eleksyon. Ngayon, gumamit sila ng private IP address. Yung 192.168.0.2, yan po ang ginamit nila. Wherein 51% po ng boto ng buong Pilipinas, yan ang nagpadala. Yan. Ang alam natin o ang nasa kontrata o ang nasa batas o ang pinaggastusan natin bumili tayo ng vote counting machine, ang alam natin, yun ang magpapadala ng boto. Pero hindi pala nangyari.
ang nangyari ay 51% ng mga boto ay ang nagpadala ng boto ay itong private IP address. Private po yan, ibig sabihin local doon sa Comelec server o kaya local area network lang. Yung po ang nagpadala. Ay paano mananalo dyan si Lini, hindi ba? O, ang nagpadala ng boto ay sila-sila lang, hindi ba? O, yun po. Ang private IP address po ay na-identify ng Comelec server yan. Identified siya. Kasi yan ang mag-a-identify eh. O, kung sino ang nagpadala, ay ang nagpadala pala ay yung computer lang dyan sa kanila o most probably laptop lang dyan sa kanila na nakakonekta po nakakonekta by wire. Opo, hindi galing sa malayong lugar o sa boot counting machine. Hindi, kasi po ang boot counting machine pala po ay public IP address. Kasi nga, hindi siya makakadaan sa telco kung hindi siya public IP. Ayan po, pero hindi nasunod yun, nasamantalang yun ang binayaran natin, yun ang binili natin, hindi ba? More than 100,000 precinct po ang presinto ng buong Pilipinas. 100,000 plus. At bawat isang presinto may isang boot counting machine. Ayun po, hindi po nagamit yun lahat. 51% doon, wala. Kasi kinuha lang nitong private IP address. Kaya dinaya po yan. Susunod po ay straight line po ang boto ng lahat ng kandidato. Boto ni Isko, boto ni Pacquiao, boto ni Lini, boto ni Marcos, straight line po from the beginning to the end. As the times goes by, binibilang yung boto, straight line eh. Na hindi po nangyayari yan, na straight line ang boto hanggang matapos, hindi ba? Kaya dinaya po yan. Ang susunod ay as of 1 p.m. na-verify po sa telco. Opo. Sa transmission line ng telco, kasi dadaan po yan sa transmission line ng telco eh. Imumonitor yan anong oras dumadaan yung mga messages, hindi ba? Ay alauna pa lang po ng araw ng eleksyon, may na-monitor na nagsusubmit na ng resulta ng boto yung mga vote counting machine. Adi kalukuhan na yan, hindi ba? Alauna, hindi pa nga tapos ang botohan eh. Malamang ang iba dyan, naliligo pa eh. Nasa bahay pa eh. Kasi pupunta sila alas 2 o alas 3, hindi ba? Bakit ganun? Bakit may namonitor na alauna pa lang bago magsara ang vote counting machine ay may nagpapadala na? Hindi ba? Adi talagang dinaya po yan. At itong panghuli ay hanggang sa ngayon ay hindi maipakita o hindi mabuksan ang baluta sa Santo Tomas, Batangas, na kung saan nangako po ang Comelec na yan ang pinili kasi ng TN Trio. Pinili nila yan na buksan natin ang baluta sa Santo Tomas, Batangas. Kasi nakita nila doon ang dami na dayaan. Ay bakit ngayon 1 taon na nangako ang Comelec na bubuksan, hindi binubuksan? Ayan po eh. Kaya dinaya po talaga yan. At yung pa palang isa, 1 week after the election, nagpasikat pa itong Comelec eh. Pinakita nila ang resulta ng eleksyon sa Comelec server at saka sa transparency server. Magkaiba eh. At 8:02, alas 8:02 ng gabi, pinakita nila yung Comelec server nasa 12 million ang binibilang o ang nabibilang. At 8:02 din, ang nabibilang naman
ng transparency server ay nasa 20 million. Ay mali yan, sabi ng mga expert. Sinabi ng mga expert, napansin nila, ay bakit ganyan? Hindi parehas yan. Samantalang, ang nasa kontrata po, ang vote counting machine, ang isang vote counting machine na mayroong registered voter na average na 1,000 plus, ay magta-transmit sila ng boto in 3 different servers at the same time or at one time po isusubmit nila o itatransmit nila. Saan po? Sa municipal server. Sa transparency server na ginagamit ng PPCRB at saka sa main server ng COMELEC. Ayan po, tatlo yan. At the same time po ha. Ay bakit at ito hindi parehas ang bilang o hindi parehas ang nabibilang ng COMELEC sa nabibilang ng PPCRB, yung transparency server. Di dinadaya yan, hindi ba? 20 million na yung isa. Yung isa 12 million lang. Kaya nga ang sabi nung IT expert, in no time, sabi niya, walang oras na hindi parehas yan. Kasi nga, iisa ang nag-send Tapos, iisang oras nag-send, iisa ang message. Di pagbibilangin mo yon, iisa At anytime, hindi ba? Or at all time, dapat iisa ang resulta. Ayan po, hindi ba? Kaya dinaya talaga hindi nila maipaliwanag yan, hindi ba? Nagpasikat pa sila doon sa doon sa isang hotel yan Pinaliwanag nila na ito na nabibilang, hindi ba? Hindi nila alam, matatalino po yung mga computer expert. Ay ito sigurong nandaya na ito, ay hindi nila alam yun. Ang alam lang nila ay mandaya. At doon nga sila nahuli. Ako nga, hindi ko rin alam na it takes 30 minutes bago ka makabilang o bago ka makapag-transmit. It takes 30 minutes. Ay bakit yung iba ay wala pang 7:30 nagta-transmit na ng resulta, hindi ba? Doon na pumalagsi yung TN Trio, hindi ba? Ayan po na hindi nila kayang ipaliwanag. Kasi nga hindi alam nung dumaya o nung nandaya o nung na mayroon palang ganun na time na requirement. Ay simpre pag natapos ang botohan, simpre yung mga teacher natin, lalo na kung mga dalaga yan, hindi ba? Magpapaganda muna yan, hindi ba? Tatawag muna yan sa bahay o kaya mag-aayos muna, magmimirinda muna. Hindi po agad-agad mabibilang o makapagtatransmit sila. Ayan po, human nature po yan. Ayan po ang mga reason ko na uulit-ulitin ko po ito para tulong ko na lang doon kila TN Trio at saka kay Engineer Toto Kausing at saka kay Attorney Insurrecto para ipakita na talagang dinaya talagang eleksyon. Sige po at punta na po tayo dito sa mga Bible verse pero patutunayan ko kasi na dapat ang ginamit lang ay permitted. Yan po at nasa Biblia po yan. Pero bago ang lahat po ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga supporters natin. Salamat po sa inyong lahat. Batch number 1 po ito, si Rosana Narumi ng Japan. Kahapon pala nag-comment siya. Salamat po sa comment nyo. Si Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga. Araw-araw po nagko-comment siya ito. Salamat po sa inyo. Si Libra Girl, si Alex Sarmiento, si Dolor Garcia ng Milano, Italy. Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josalan, Elnita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quertiq, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleasure E. Duarte, Yasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Louis Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid,
Lini Bungat, Agripino C. Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D. Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brinda Martin, C.G. Torrio. Salamat po sa inyong lahat. Medyo nakuha na ako kasi pangatlo na po ito. Pangatlo ko ng pagkuhan kaya medyo hindi pa po ako kumain kaya parang nawawalan na ako ng sugar. Mirchol Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Pus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Hermihenel Dugardi, Robin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Ipagpamanhin nyo po, medyo napapagod na po ako dahil nga mahigit ng 1 oras ako nagsasalita dito. Ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin palagi. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka yun si Ka-Waldo Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at suportahan po natin sila at nakikita ko po na yung sinasabi nila ay para sa bayan. O sige po, tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic na dapat ang ginagamit lang na salita ay pinahintulutan lang ng Diyos. Ayan po. At ito po ang Bible verse na ibibigay ko po sa inyo. Nung si Jesus Christ po ay tinanong sa Matthew 19 verse 2 hanggang 8. Nung tinanong siya, it is proper or it is legal or it is righteous to divorce our wife for just any reason. Ayan po ang tanong sa kanya ang sabi niya, hindi ganun, hindi nyo naintindihan, sabi niya. Sa umpisa kanya, hindi ganyan. God created man and a woman. And for this reason, the husband will leave his father and mother and be united to his wife, and the two shall become flesh. Let no man separate. Yun po ang sabi niya. They are no longer two but one flesh. Ngayon, hindi siya pumapayag, hindi ba? Ay, ang tanong sa kanya ulit, then why then Moses commanded us to give a certificate of divorce and send her away? Ayan po. Ano ang sagot niya? Because of the hardness of your heart, sabi niya. God, Moses permitted allowed you to divorce your wife because of the hardness of your heart. Si Jesus Christ po nagsalita nito because of the hardness of your heart. Moses permitted you. Permitted lang. Ay, ang salita po kasi ay hiwaga po o may corruption kung minsan sasabihin na commanded, pero actually permitted lang. But that is not so in the beginning, sabi po ni Jesus Christ. Dito ko po kinuha na dapat ang gagamitin lang natin ay permitted lang si Marcos na maging presidente. Ayan po, God allowed it to happen. Ayan. Pero alam natin na nandaya sila. Pero paparusahan din po yan. Opo, paparusahan din yan. Basahin ko na lang po para mas maintindihan po natin para hindi tayo magdadagdag o magkukulang at bahala na po kayong umintindi. At naipaliwanag ko na po. Ito po the large crowd followed him and he healed them there. Nagpagaling siya ng mga may sakit, hindi ba?
Then some Pharisees, Pariseo po ito, abogado po ito, came and tested him. Gusto siyang subukan, hindi ba? It is lawful for a man to divorce his wife for any reason. Ayan po ang tinanong sa kanya Jesus answered, have you not read from the beginning that the Creator made them male and female, and said, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So, they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man separate. Ayan po ang sagot niya. So, hindi inaalaw yan o hindi dapat ang sabi ni Jesus Christ. Why then, they asked, did Moses commanded a man to give his wife a certificate of divorce and send her away? Ayan po. Bakit daw si Moses ay nagbigay ng kuman? Ayun po nagbigay ng kuman, pero corrupt na po ito, corrupt language na po ito. Commanded ang ginamit o nagbigay ng order o nagbigay ng utos. Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wife because of the hardness of your heart. Ayan po, nirectify agad ni Jesus Christ ang sinabing commanded, ginawa yang permitted. Moses permitted you. Hindi ba? Permitted you to divorce your wife because of the hardness of your heart. Ayan po, ayaw ng Diyos yan. Pero, simple, pinirmit niya. May permission o binigyan niya ng pagkakataon. Hindi ba? Allowed nga But this is not so in the beginning. Sabi po ni Jesus Christ. Ulitin ko lang Moses permitted you ang tama na salita. Hindi commanded. Yan po ang dahilan ko ang tao kasi may gusto, hindi ba? May gustong mangyari. Ayan nga, mandaya sila o manalo sila. Pero sa dayaan, ginamit nila ang smartmatic para mandaya. Ay nangyari naman, hindi ba? Ay God permitted it to do so. Permitted lang o allowed it to do so. Pero hindi po siya ang pinili yan. At kung maniniwala man kayo sa akin o hindi, sasabihin ko sa inyo, halos lahat po ng gusto ng tao ay taliwas sa gusto ng Diyos. Ang isa po dyan ay ang tao po kasi gusto magpayaman sa lapi, hindi ba kapangyarihan. Yan po ang gustong-gusto ng tao. Pero ang sabi ng Diyos, sabi niya, do not lay up for yourselves treasures on earth. Pero ang tao, lahat po ng tao gusto sa lapi Ayan po, hindi ba? Pero bakit nangyayari yan? Pinipirmit lang yan. Hindi ba? Pero bandang huli, katulad ito nga ngayong mainit na isyu ngayon, ito kay Garma, hindi ba? Hindi ba? Nagpayaman pala yan, hindi ba? Ayan. Hindi ba? Yan po ang isang example dyan. Hebrew 6, verse 2 hanggang 3 po basahin ko lang po ito po ay patungkol sa ito yung ginagawa ng mga tao ng Diyos o lingkod ng Diyos. Ito po ang ginagawa nila na alam natin na maganda, hindi ba? Ipinapaliwanag nila sa mga tao kung ano ang mangyayari sa hinahanap. O ano ang baptism, ano ang laying of the hands, ano ang resurrection of the dead, and the eternal judgment, yung darating na paghuhukom, pinapaliwanag nila. Ayan po ang Hebrew 6. Instructions about baptism, laying of the hands,
the resurrection of the dead, and eternal judgment. Pinapaliwanag po nila yan sa mga tao. And this we will do if God permits. Ayan po. Kung pinahintulutan lang kami ng Panginoon, bagamat yan ang gusto ng Panginoon, na mangaral o ihayag ang salita ng Diyos o magpaliwanag, hindi ba? O magkumbinsi na ang tao ay magsisi kasi nga yung coming judgment pero sinabi pa rin ang sumulat ng Hebrew ay kung papayagan kami ng Panginoon. Ayan po, hindi ba? At punta po tayo dito sa James 6 para susog ito na kailangan natin, parati nating hilingin na tulungan tayo ng Diyos o i-allow tayo. Ganun po yan, Come now, you who say, yung magsasabi sa inyo, yung mga mayayaman ito di ba? Come now, sabi niya, you who say, you who said, today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year, carry on businesses, hindi ba? And make a profit, hindi ba? Magpapayaman nga, hindi ba? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist, para kang lang singaw, that appears for a little while and then vanishes away. Ayan po. Instead, you ought to say, if the Lord is willing, we will live and do this and that. Ayan po, hindi ba? Sa born again po, parati naming, kung ang kausap namin ay kaparehas namin na born again, parati naming nilalagyan na God willing, brother, o sa kagustuhan ng Diyos. Ayan po. Halimbawa, inibitahan ka, pupunta ka ng birthday. God willing, brother, makakapunta ako dyan. Ganun po yan. Na wala namang masama doon, hindi ba? Ay ito nga mangangaral nga sila Sinabi pa ng sumulat ng Hebrew ay if God's permits. Hindi ba? Or God's permission. Ayan po. Ngayon ay balikan po natin tama ba na sabihin nila na si PBBM ay pinili ng Diyos? Para sa akin, hindi. Kwan na yan, pagmamalabis na yan. Kasi nga, hindi natin alam talaga kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Pero ang alam natin ay ang Diyos ay ayaw niyang may dayaan. Opo. Kailangan tayo ay yung clear, clear conscience o kaya ay malinis ang pagkapanalo. Pero kung dinaya na ganyan, ay inalaw lang po yan. Pero alam natin o alam ko, pagbabayaran din po nila yan. At yan ang nangyayari ngayon. Sila ay nag-aaway-away na. Sila ay nagkawatak-watak na. Ayan po, ay baka nga mabilanggo pa nga ito sa sa ICC ito yung mga alam naman natin, hindi ba? Politika po yan hindi ba? Baka talagang ganyan na ang itinalaga ng Diyos na mangyayari. Bagamat sila ay magkasangga o magkatuwang o magkatulong sila sa pandaraya, siguro yan, hindi natin alam kung sino talaga ang mayor o talagang nandaya dyan o siya ang gumastos ng malaki o malakas ang loob, hindi ba? Para dayain yan, lakasan lang po kasi ng loob yan o kaya walang takot sa Diyos o sa mga taong bayan, dadayain talaga yan. Kaya nga po ang rekomendado ko sa inyo, huwag na tayong papayag sa 2025 election na computer pa rin ang magbasa ng boto o mag-determine kung sinong nanalo. Dadayain lang po nila yan. Ang mananalo lang dyan ay yung may pera o yung malakas ang loob na pumatay o papatay o kaya walang takot sa Diyos o walang takot sa taong bayan. Sige, gawin yan. Total, hindi naman nabibilanggo Ganun ang kwan nila yan Hindi naman tayo mahuhuli. Mahuli man nila ay tapos na.
Hindi ba? Wala nang batas para mai-reverse ang eleksyon. Ganun po yan eh. Malakas ang loob nila. O, sige po at hanggang dito na lang po At panalangin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay sana tayo ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyo. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.